Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke eh. Not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganung klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. Nothing beats a jet-ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Ignorance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ilan. And kung matatandaan ninyo, dati may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating eh, di ba? Bayan for sure, nasa script yan. Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera-pera lang. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At in fair, malaki ang chance mong manalo. Anong ganda ang meron sa GameZone? Bakit na-convince sila ako? Well, unang-una, maganda ang bigayan dito. Maintindihan mo naman kasi yung mga yung mga artista na nagpaparody, ganyan-ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Caballo, basura. I think it's worse pa nga eh. Well, oo, to certain extent, hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. 'Di ba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Pero, yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. So, to make a joke about it, you are normalizing yung ginawang ganun kay PRRD. Diba? It's worse than ako I feel it's worse than the Jessica Soho joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho na joke, syempre, hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho. Pero, at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, walang magiging issue eh. But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yon, ganon. So, kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices in our society. Para bagang okay lang mang kidnap. I think si Vice Ganda dapat maligpit na rin talaga eh. Malagay na talaga sa tama niyang lalagyan eh. Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaungaw. Totoo. Pag panahon natin gumante, please remember, no mercy. Sabi ni Ate Che. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganun. I think so too. I think yung ganun, hindi mo ipapasok yung ganung ka-risky na joke eh. Kasi yung kay Jessica Soho, lang talaga eh, kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. This one is enabling a system of corruption in the Philippines. So alam mo yun, I feel na mas worse to sa Jessica Soho level na joke eh. 'Di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Napaka-disgusting na yon. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And alam mo, it makes sense kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na possible eh. Possible na ganun eh. Kasi merong political end eh. May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD. Because that's how you legitimize issues eh. Na they make fun of it. Gawin nyo na lang joke. Tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari. 'Di ba?
Ma'am, nag-rest back na lang yan sila, Vice Ganda, dahil employed siya ng ABS-CBN na napasara sa panahon ni Digong. Palaos na kasi si Vice, kaya sakay ng topic. Tingin ko rin ano yan eh, kasi alam naman nila na kapag ginalit nila yung DDS, they're going to be talked about. So, alam mo yun, yung magkakaroon kasi sila ng clout eh, whether positive or negative, basta nakanti nila yung mga Duterte supporter, yung mga Dutertista, magre-react at magre-react. So, they are really trying to parang provoke us para mag-react tayo ng mag-react sa mga ginagawa nila. And it is a clout on their part. Yes, out of the blue kay Vice, bayad yan para pag-usapan siya. Why would Regine allow that? Kay Vice ba yung concert or kay Regine? Sabi ni Mario Bautista. No idea. Teka, i-check nga natin ang very quick. Silang dalawa, Super Divas yung pangalan ng concert. August 8 and 9. So, dalawa sila ni, Regine Velasquez and Vice Ganda. Pag di nakasuhan yan, gagayahin yan ng iba, parang maging normal na lang nagawain ng mga pinklawan, sabi ni Mudrang OFW. Tingin ko parang hindi na siguro yan darating dun sa kasuhan eh. Kasi I don't think papatal naman kasi magkakaso dyan, if ever, ang aggrieved party dyan would be the family of PRRD. So, I don't think darating tayo dun sa puntong magkakasuhan or offensive lang talaga yung ginawa ni Vice. And I think if we want to put Vice Ganda in his proper place, ang dun, masasaktan dun si Vice kapag binoykot siya ng mga DDS. So yeah, oo, sa part ni Regine dapat may say rin siya dyan eh, kasi stage nila yun eh, shared stage nila. He needs to feel the financial accountability for his statement, sabi ni Octavia. Correct. And kung matatandaan ninyo, dati, meron din siya mga negative comments sa may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Dapat reaction natin is boycott his makeup line and products. Correct. Ang dun sa page ni, eto yung mga products niya mga endorsement niya. Sante Bar Game Zone, CDO Fantastic Tocino, Lux Skin Beauty Talks, Shopee, Liana Oral Sunblock. Tapos brand endorse, own brand niya, Vice Cosmetics, Vice Comedy Club, which is a comedy bar, Vice Co, Blockbuster. Wala rin pala siya masyadong endorsement. Konti lang rin pala. Yung CDO Fantastic Tocino, ayan, masakit yan. Tsaka yung Vice Cosmetics. Kidnapping is a joke to him, sabi ni Light. Yun nga kaya nga sabi ko, itong ginawa nito ni Vice is worse than the Jessica Soho joke. Kasi, ito ine-enable niya yung injustice limited for DTS only, ganyan. Aside from the insensitivity, of course, hindi naman basta-basta na-o-offend ang mga Duterte, 'di ba? Hindi naman basta-basta na-o-offend ang mga Duterte. But the action basically tries to normalize kung ano yung mga ginawa kay PRRD na hindi okay lang yan, ganyan. O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating 'di ba? Ang pangit. Isa rin yan si Regine Pink. Oo nga He doesn't see it kasi as kidnapping, Joey. In their minds, PRRD deserves what happened. Sa mata nila, hustisya ang nangyari. Yeah. Probably yun yung and that is sad. And that is likely the situation na, or at least, what they want to project is that, hindi yun injustice. Normal yun. Ganyan. Yun yung gusto nilang i-promote. But, let's say ganun yung situation na hindi nila nakikita. Again, part of your market are Duterte supporters. 'Di ba? The least thing that you can do is to respect the Duterte supporters. Kaya nga ako yung sa Procter & Gamble. Kasi ang ng iba doon, hindi, ang tawag dito, kawawa naman, wag niyo i-boycott kasi ang maapektuhan yan yung mga employees, ganyan. Parang, yung asshole dun mga employees yung nagmata-mata rin sa mga Duterte dun sa Procter & Gamble, mga employees din yun we really have to assert na parang pinagkakakitaan nyo kami, 'di ba? When you sell your products, part of the buyers ay kami. And hindi naman namin sinasabi na kampihan nyo kami. Hindi naman namin sinasabi na dapat wala namang ganun na eksenahan. Ang sinasabi lang is that huwag nyo kami bastusin, 'di ba? Takay na ninyo.
Kaya talo talaga sila sa information. Imbes na mag-educate at mag-explain sa mga bagay-bagay, ginagawa nilang joke yung national. Damay pa DDS, sinabi ni Vice. Correct. Yung parang, kayo mga DDS, kayo lang libre lang to, papuntang Hague, ganyan. Mga DDS lang yung pwede, yung mga Pinklawan and BBM are not trying to be witty, no? Pink din kasi audience kaya ayun sila talaga nagkatuwaan. Nasa sa atin na lang yon kung mapapa-apekto tayo sa mga kabobohan nila, sabi ni Nevermind. Correct, tama. Pero ayun nga pinagtawanan nyo kami, ginagawa nyo kaming script sa mga stand-up ninyo, tangina, 'di ba? Di huwag natin bilhin yung produkto nila. Huwag natin bilhin yung produkto nila para maranasan nila yung bagsik ng wallet natin. 'Di ba? Pinapangalandakan lang nila ang pighati at pagkabigo nilang mga asal imburnal. Democracy kasi, kaya hayaan nyo na lang. Pag nategi ang nanay niya, doon na lang tayo bumawi. Kaya di kami nanonood ng mga Vice movie at show kasi namamahiya lang naman siya, nagpapatawa. Actually parang meron siyang meron siyang wit before But I think sobrang parang as time goes by, force na yung mga pagpapatawa niya. Yung it's not funny anymore. Parang sobrang one trick pony rin siya, no? Sa mga friends nga niya, wala rin yan respeto, kaya iniiwasan na yan ni MC at Lassie, na friend niya ng 25 years. May issue pa nga sa kanya na di ba? May issue kay Vice na meron siyang mga hindi kinikredit na mga joke writer. Anyway, so yun lang yung kay Vice ganda, no? Ako tingin ko the best way, tama yung agree ako dun sa ibang nagko-comment na we are in a democracy. Everybody can really say what they want to say. So mabubwisit lang talaga tayo, aasarin lang talaga tayo, ganyan. So even the distasteful na ginawa ni Vice ganda, wala tayong magagawa, yun yung trip niya, ganyan. Ngayon, kung gusto natin na maramdaman ni Vice ganda yung yung lakas natin, the best way to do that is to really to boycott her to boycott his products. Di ba? Huwag na kayo bumili ng Vice Cosmetics, Diyos ko.